Napansin mo ba na may mga pagkakataong habang mas mabait ang isang lalaki, mas parang nawawala ng interes ang babaeng gusto niya? Habang mas lagi siyang available, mas parang lumalayo naman ang babae. Habang ginagawa niya ang lahat para mapasaya ito, mas lalo siyang nagiging option kaysa priority. At ang mas nakakalito, may mga lalaking halos walang effort, hindi sweet, minsan pa na nga ay busy sa sariling buhay, pero sila pa ang mas hinahabol. Bakit nangyayari iyon? Ibig bang sabihin mas gusto talaga ng babae ang toxic na relasyon? Mas attractive ba talaga ang bad boy kaysa good guy? O baka naman may mas malalim na psychology na hindi alam ng karamihan? Sa video na ito, hindi natin sisiraan ang mga babae at hindi rin natin sasabihing mali ang pagiging mabait. Ang pag-uusapan natin ay kung bakit sa maraming sitwasyon, ang sobrang comfort ay pwedeng mawala ng excitement habang ang tamang challenge ay nakakapagpataas ng attraction. At kapag naintindihan mo ito, baka mabago ang paraan ng pagtingin mo hindi lang sa dating kundi pati sa sarili mong value bilang lalaki. Bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa channel at kung gusto mo ganitong content, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel bilang suporta. Tara, umpisahan na natin. Una, linawin muna natin ang isang malaking misconception. Kapag narinig ng maraming lalaki ang salitang challenge, ang unang pumapasok sa isip nila ay pagiging cold, pagiging rude, pagiging manipulative, o kaya ay pagpapahabol. At dito nagsisimula ang problema. Hindi iyon ang challenge na tinutukoy natin. Ang totoong challenge ay hindi tungkol sa paglalaro ng emosyon ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa pag-ignore ng message ng 3 araw para lang magmukhang busy. Hindi rin ito tungkol sa pagiging toxic para mas habulin ka. Ang totoong challenge ay simple lang. Isa kang taong may sariling direksyon sa buhay. May sarili kang goals, may sarili kang standards, may sarili kang mundo, at hindi umiikot ang buong buhay mo sa isang tao. Napakalaking pagkakaiba noon. Practical example. Isipin mo ang 2 lalaki. Pareho silang nagustuhan ng isang babae. Si Guy A simula pa lang, halos buong araw nang nagre-reply. Kapag nag-chat ang babae, wala pang 5 segundo ay may sagot na. Kapag nagyaya ang babae, automatic siyang available. Kapag may plano siya pero gusto siyang makita ng babae, kinakansela niya agad ang sarili niyang lakad. Unti-unti, nagiging sentro ng buhay niya ang babae. Ngayon naman si Guy B, mabait din siya, responsive din, pero may sarili siyang trabaho. May hobbies siya, nag-gym siya. Nag-aaral siya ng bagong skills. May oras siya para sa pamilya. Kapag may lakad na siya, hindi niya ito basta-basta kinakansela. Kapag nag-uusap sila, present siya, pero kapag tapos na ang usapan, bumabalik siya sa sarili niyang buhay. Tanungin mo ang sarili mo, sino sa kanilang 2 ang mukhang may mas mataas na value? Hindi dahil mas gwapo, hindi dahil mas mayaman, kundi dahil ipinapakita niyang kumpleto na ang buhay niya, kahit wala pa ang relasyon. At iyon ang isang bagay na natural na attractive sa maraming tao. Attraction is not built on comfort alone. Isa ito sa mga bagay na bihirang pag-usapan. Maraming lalaki ang naniniwalang kapag ibinigay nila ang lahat ng comfort, automatic na mamahalin sila. Pero sa psychology, may konsepto na tinatawag na uncertainty. Kapag alam na alam ng isang tao ang bawat susunod mong gagawin, unti-unting nawawala ang curiosity. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging unpredictable. Ang ibig sabihin lang, kailangan mong magkaroon ng sariling buhay. Dahil ang mystery ay hindi ginagawa. Natural itong lumalabas kapag busy kang bumuo ng sarili mong future. Pangalawa, ang challenge na totoong nakaka-attract ay hindi pagpapahirap. Ito ay pagkakaroon ng sariling misyon sa buhay. Hindi lang ito applicable sa lalaki, pati sa babae. Isipin mo ang 2 tao, pareho silang mabait, pareho silang magalang, pareho silang responsable, pero ang isa, kapag tinanong mo kung ano ang plano niya sa susunod na 5 taon, ang sagot niya ay, "Ewan ko. Basta bahala na. Wala pa akong naiisip." Samantalang ang isa naman ay nagsasabing, "Gusto kong makaipon. Gusto kong makapagpatayo ng negosyo. Gusto kong maging mas healthy. Gusto kong matutong magsalita ng bagong language." Hindi man niya maabot lahat ng goals niya, pero malinaw na may tinatahak siyang direksyon. At ang taong may direksyon ay kadalasang nagbibigay ng pakiramdam ng stability. Hindi dahil mayaman siya, hindi dahil successful na siya, kundi dahil alam niyang may pupuntahan siya.
Practical example. Halimbawa, may dalawang lalaking pareho ang sweldo. Parehong simpleng empleyado. Si Guy A, pagkatapos ng trabaho uuwi lang. Magsuscroll ng social media hanggang madaling araw. Paulit-ulit araw-araw. Walang masama rito kung minsan. Pero kapag ito na ang buong routine niya sa loob ng maraming taon, wala nang growth. Si Guy B naman, pagkatapos ng trabaho, naglalaan ng 1 oras para mag-aral ng bagong skill. Hindi para magyabang. Hindi rin dahil gusto niyang i-post lahat online, kundi dahil gusto niyang maging mas mahusay kaysa sa dati niyang sarili. Pagkalipas ng 2 taon, pareho pa rin silang ordinaryong tao. Pero magkaiba na ang aura nila. Isa ay parang hinihintay lang ang buhay. Ang isa ay parang siya mismo ang gumagawa ng buhay na gusto niya. At mapapansin mo, ang ganitong klase ng tao ay hindi lang attractive sa dating. Attractive din siya sa kaibigan, sa employer, sa business partners, sa halos lahat ng tao. Dahil natural tayong humahanga sa taong may direksyon. Ang problema kapag ang buong mundo mo ay umiikot sa isang babae, ito ang pagkakamaling hindi namamalayan ng maraming lalaki. Sa umpisa ng pagkakagusto, normal lang na excited ka. Normal lang na gusto mo siyang makausap. Normal lang na gusto mo siyang makita. Pero may linya sa pagitan ng pagmamahal at pagkawala ng sariling pagkakakilanlan. Kapag dumating sa puntong nakadepende na ang mood mo sa reply niya, kapag hindi ka na makapag-focus sa trabaho dahil lang seen ka, kapag hindi ka na makapag-enjoy sa hobbies mo dahil hinihintay mo lang siyang mag-online, unti-unti, hindi na siya nagiging parte ng buhay mo. Nagiging sentro na siya ng buong pagkatao mo. At kahit sinong tao, lalaki man o babae, maaring makaramdam ng pressure sa ganoong sitwasyon. Pangatlo, ang utak natin ay hindi laging marunong paghiwalayin ang excitement at pagmamahal. Isa ito sa pinakamahalagang konseptong dapat maintindihan. Kapag nagsisimula pa lang ang isang relasyon, maraming bagong emosyon ang sabay-sabay na nararanasan. Excitement, curiosity, anticipation, takot, kilig, at dahil sabay-sabay itong nangyayari, minsan napagkakamala nating pagmamahal ang matinding emosyon. Pero hindi lahat ng matinding emosyon ay ibig sabihin ay healthy na pagmamahal. May malaking pagkakaiba ang intensity at intimacy. Ang intensity ay malakas ang emosyon, ang intimacy ay malalim ang koneksyon. At hindi palaging magkasama ang dalawa. Practical example, isipin mo ang dalawang magkaibang relasyon. Sa unang relasyon, halos araw-araw silang nag-aaway. Kapag okay sila, sobrang saya. Kapag may problema, halos gusto na nilang maghiwalay. 1 linggo silang hindi nag-uusap. Pagkatapos, ay biglang magkakabalikan. Sobrang lambing, sobrang sweet. Pagkatapos ng ilang araw, away na naman. Paulit-ulit. Ngayon isipin mo ang pangalawang relasyon. Hindi sila perpekto. Nagkakaroon din sila ng misunderstanding. Pero marunong silang mag-usap. Hindi nila ginagamit ang pananahimik bilang parusa. Hindi nila ginagamit ang selos para kontrolin ang isa't isa. Kapag may problema, inaayos nila. Tanungin mo ang sarili mo, alin ang mas exciting panoorin? Malamang ang una, pero alin ang mas healthy para sa pangmatagalang relasyon? Halos lahat sasabihing ang pangalawa. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nalilito. Minsan ang drama ay nagbibigay ng adrenaline. Ang adrenaline ay maaring mapagkamalang passion. Pero hindi pareho ang dalawa. Hindi lahat ng bad boy ay attractive dahil masama siya. Isa ito sa pinakamalaking misconception sa internet. Kapag may nakita tayong babaeng nagkagusto sa isang lalaking mayabang o pasaway, ang unang conclusion ay gusto talaga ng babae ang bad boy. Pero kung susuriin mo ng mas mabuti, madalas hindi ang pagiging masama ang attractive, kundi ang mga katangiang madalas na mayroon ng ilang bad boys. Halimbawa, komportable sila sa sarili nila, hindi sila desperadong magustuhan. Marunong silang magdesisyon, may confidence silang magsalita, hindi sila natatakot sa rejection. Ngayon isipin mo, posible bang magkaroon ng lahat ng katangiang iyon nang hindi ka nagiging toxic? Siyempre, sa katunayan iyon pa nga ang mas magandang bersyon. Confident pero mabait, assertive pero respectful, may boundaries pero marunong magmahal. Ito ang klase ng lalaking mas malaki ang tsansang magkaroon ng healthy na relasyon. Pang-apat, ang mga tao ay kadalasang tinatrato tayo base sa ipinapakita nating standards. Hindi ibig sabihin nito na kontrolado natin ang ugali ng ibang tao. May mga taong mananakit kahit mabuti ang pakikitungo mo.
May mga taong manggagamit kahit gaano kakabait, pero sa pang-araw-araw na buhay, malaki ang epekto ng standards na ipinapakita natin. Kapag lagi kang pumapayag kahit hindi ka komportable, kapag lagi kang natatakot magsabi ng hindi, kapag lagi mong inuuna ang ibang tao habang pinapabayaan ang sarili mo, unti-unti, nagiging normal iyon sa paningin nila. Hindi dahil masama sila, kundi dahil iyon ang pattern na paulit-ulit nilang nakikita. Practical example. May 2 empleyado sa isang opisina. Pareho silang masisipag, pareho silang mahusay, pero magkaiba sila pagdating sa boundaries. Ang una, kahit day off niya, sumasagot agad sa lahat ng tawag. Kahit hindi emergency, kahit oras na ng pamilya, kahit pahinga na niya, hindi siya marunong tumanggi dahil natatakot siyang isipin ng iba na tamad siya. Ang pangalawa naman, responsable rin. Kapag oras ng trabaho, nagbibigay siya ng buong effort. Pero kapag day off na, marunong siyang magpahinga. Kapag may hindi makatarungang request, marunong siyang magsabi ng, "Pasensya na, hindi ko ito kayang gawin ngayon." Hindi siya bastos, hindi rin siya tamad. May malinaw lang siyang boundaries. Sa katagalan, sino ang mas maliit ang posibilidad na ma-burnout? Karaniwan, iyong marunong protektahan ang sarili niyang oras at enerhiya. Ganito rin sa relasyon. Ang boundaries ay hindi pader na naghihiwalay. Isa itong linya na nagsasabing, ito ang paraan kung paano ko gustong tratuhin tayo pareho. Ang pagiging mabait ay hindi pareho ng pagiging people pleaser. Madalas na pagpapalit ang dalawang ito. Ang mabait na tao ay tumutulong dahil gusto niyang tumulong. Ang people pleaser ay tumutulong dahil natatakot siyang hindi magustuhan. Magkaiba iyon. Kapag ang bawat desisyon mo ay nakabase sa takot na baka may magalit, baka may umalis, baka hindi ka napiliin, unti-unti nawawala ang boses mo. At kapag nawawala ang boses mo, nawawala rin ang tunay mong personalidad. Paano ka tunay na mamahalin kung ang nakikita ng ibang tao ay bersyon mo na ginawa lang para mapasaya sila? Panglima, ang comfort na walang growth ay nagiging routine. Natural lang sa tao ang masanay. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, bumababa ang excitement. Hindi dahil wala na itong halaga, kundi dahil nasanay na ang utak natin. Ganito rin sa relasyon. Kapag pareho na kayong tumigil sa paglago, pareho na kayong tumigil sa pag-aaral, pareho na kayong tumigil sa pag-aalaga sa sarili, unti-unti ring nawawala ang excitement. Hindi dahil hindi na kayo mahal ng isa't isa, kundi dahil tumigil na kayong magbigay ng bagong bersyon ng sarili ninyo sa relasyon. Maraming tao ang akala nila ang solusyon ay humanap ng bagong partner. Pero minsan, ang kailangan lang pala ay maging bagong bersyon ng sarili mo. Practical example. Isipin mo ang mag-asawang 10 taon ng kasal. Kung pareho silang inuulit ang eksaktong routine araw-araw, gigising, papasok sa trabaho, uuwi, manonood ng TV, matutulog, paulit-ulit. Natural lang na mararamdaman nilang parang may kulang. Ngayon isipin mo ang isa pang mag-asawa. Pareho pa rin silang nagtatrabaho. Pareho pa rin silang abala. Pero paminsan-minsan, natututo sila ng bagong hobby. Nagde-date sila kahit simpleng coffee lang. Naglalakad sila tuwing gabi. Nag-uusap sila tungkol sa mga pangarap nila. Nagpapasalamat sila sa maliliit na bagay. Hindi sila perpekto. Pero hindi sila tumigil sa paglago. Doon nagkakaroon ng panibagong buhay ang relasyon. Ang tunay na challenge ay hindi para sa partner mo. Para ito sa sarili mo. Ito ang madalas na hindi naiintindihan. Kapag sinabi nating be a challenge, ang iniisip agad ng iba ay, hindi ako magre-reply. Paghihintayin ko siya. Magpapakita akong walang pakialam. Pero ang mas mahalagang challenge ay ito. Kaya mo bang bumangon kahit walang pumapalakpak? Kaya mo bang magtrabaho sa pangarap mo kahit walang nakakakita? Kaya mo bang mag-gym kahit walang nagla-like ng progress mo? Kaya mo bang maging mabuting tao kahit walang kapalit? Iyon ang challenge na talagang nagpapalakas ng pagkatao. At ang maganda rito, kahit walang dumating na relasyon, panalo ka pa rin. Dahil mas naging maayos kang tao kaysa kahapon. Kung may natutunan ka sa video na ito, isulat mo sa comments ang salitang growth. Gusto kong malaman kung hanggang saan ka umabot sa video. At kung alin sa mga napag-usapan ang pinakatumama sa iyo. At kung may kaibigan kang sa tingin mo, ay kailangan ding marinig ang mensaheng ito. I-share mo yung video. Baka ito ang maging simula ng pagbabago sa paraan ng pagtingin niya sa sarili at sa mga relasyon.
At kung gusto mo pa ng mga content tungkol sa psychology, self-improvement, attraction, at pagbuo ng mas matatag na mindset, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video.